Hi guys! Welcome to today's vlog. So for today's vlog, we're gonna talk about what I did to the interior of my Honda City GN. So from the last vlog, kung napanood nyo yung review natin yung engine bay ng GN natin, so this time, punta naman tayo sa interior. Let's go! So here it is guys. Actually meron akong kodigo dito kasi medyo marami rin pala akong na-upgrade sa interior natin. So I'll start with the Recaro SRC BK100 in red brilliant mesh. So kung titingnan nyo guys, hindi usual yung texture niya. So para siyang, kala mo may jersey na merong red accent dun sa loob. And then kaya nagustuhan ko yung seats na to kasi match din siya sa seats ng stock Honda City GN, which is yung meron siyang red stitches. So yan siya guys oh. And for the comfort, kaya siya tinawag na SRC kasi yun nga, comfort seat siya. Kung mapapansin nyo, low bolster. And ang meron lang bolster na medyo mataas is yung nandito sa likod nyo and sa bewang. So para if ever gamitin mo siya sa truck or spirited driving, merong nakayakap sa'yo. Actually, ang sarap ng pakiramdam pagka nakaupo ka na dito. And ang Recaro SRC medyo malambot siya guys. Hindi siya kasing stiff ng mga ibang bucket seats. And then, balik tayo dun sa list ko. Meron din akong kinabit na Recaro seatbelt pads. So this one is original. So marami ring mga fake na Recaro seatbelt pads na nabibili anywhere. So this one is original. And then, dito rin tayo sa seatbelt. Nagkabit rin ako ng aftermarket red seatbelts. So, same quality rin naman siya ng original. So, dito naman tayo sa bandang dashboard guys. So, meron ako ditong kinabit sa dashboard ko na original Mugen pating emblem. So, yan, dyan ko rin siya kinabit. Kasi nga, meron tayo mga Mugen parts. And then, punta rin tayo dito sa ito, isang nakakatuwang upgrade. Mugen push start and stop switch. So yung point of view mo while driving, so ayan o, pag pinindot mo siya, and then pagka in-start mo na yung engine, magre-retain lang siya na naka-red. Same din naman sa mga stock natin. Pero syempre ito, kagandahan niya, meron kang Mugen Power na logo dito. And good thing with this, matching rin siya dun sa interior natin, which is meron din akong silver accents. So ganun kasi yung interior ng RS, ganun din yung Mugen Power button, meron din siyang silver accents. So which is really nice. So parang kala mong stock lang siya, pero when you look at it, merong Mugen Power logo. So nandito na rin tayo sa point of view ng driver. Mapapansin mo dito, nagkabit ako ng Mugen steering wheel 350mm. So for your information, ang stock steering wheel ng GN is 375mm. So here naman sa paddle shifters, this one is a carbon paddles. This one is Malaysian brand. As well as yung steering wheel hub natin with switch relocation na function. So kukunin yung stock switches mo from the stock steering wheel and then ikakabit dito mismo. So magagamit mo pa rin yung mga functions like cruise control. This one is really important for me, lalo madalas ako sa highway driving. And nandito rin yung volume and mic. Then kung gusto mo ilipat yung pag nag-sound trip ka, so nandyan pa rin siya. At least same na same pa rin doon sa stock mo. Hindi siya, kumbaga hindi siya nawala. Sa steering wheel bolts naman guys, ang brand naman ito is Vertex. So JDM din siya. So from the driver's point of view, nagkabit ako dito ng spoon rear view mirror. So ito yung branding niya guys, makikita nyo dito. Yan. So wala kasing Mugen yan. So kung merong Mugen sana, much better. Pero retain ko yung spoon ko dyan. Partnered with the Mugen rear view mirror cover, which is in Milano red. So the City GN is Ignite red, but when you look from the outside, almost same naman sila ng color. So nandito na rin tayo.
meron akong install na 70 my dashcam. So yan, isa sa pinaka-importante yan guys. So front and rear siya. So yan yung sa front. And then sa rear, ayun naman siya. Okay, meron din ako ditong CSX3 air Spencer. So refillable din yan sa mga mahilig sa may pabango sa sasakyan. And then dito naman tayo sa footing natin guys. Meron tayo ditong Hypotec mat. So Hypotec matting, deep dish type siya. And meron din tayo ditong footlight na Honda Access in white. So kung mapapansin nyo, mayroong ilaw yan guys. Ayan. So plug and play rin yan sa GN. So dito nagkabit rin tayo kung mapapansin nyo. Honda Access na window breaker or seatbelt cutter. So for emergency purposes, naglagay lang rin tayo niyan. So mapapansin nyo dito, meron din akong Kakimoto hang scent. So pabango rin yan sa sasakyan guys. And then additional pala dito sa rear view mirror, dito ko pala sinabit si Asimo. Then nilagyan ko siya ng original race shift knob cover, pero sa kanya ko isinuot. So yan siya guys. And then balik tayo dito guys sa footing. So syempre pagpapasok tayo sa sasakyan, prone na magasgasan is yung step seal. So this time nagkabit ako ng Mugen scuff plates. So dito ko siya guys kinabit sa outer portion. Kasi bakit? Normally naman pag sumasakay ka ng sasakyan, syempre dito ka halos sumasabit sa part na to. So diyan ko na lang siya kinabit. Pero hindi ko naman siya ganong wino-worry dahil naka PPF naman yung part na to. So kung mapapansin nyo, mas glossy yung part na to from here. So different siya from this part. Kasi naka PPF naman yung part na yan all around. So additional information, nung nagkabit nga pala ako ng Recaro SRC's bucket seats or semi bucket seats, hindi ko pa na-figure out that time yung railings na pwede para sa Honda City GN. So nagpunta ako kila Mike para sa seat railings natin and minodify siya to fit the Recaro SRC. So nag-fit naman siya. So same as stock, na-atras mo pa rin siya, na-abante mo pa rin. So okay pa rin naman. And additional information, reclinable nga pala yung seats na to. Pero medyo different siya ng style sa pagre-recline sa stock natin. So ito pinipihit siya. Ayan o. So nagmo-move siya forward and backward, depende sa pagpihit mo. So pagka pa backward, clockwise. Pag forward, counterclockwise naman. So yan siya. Medyo mahirap lang ng konti sa stock. So yun yung isang difference niya. So nandito na rin ako sa railings. Meron din ako ditong Honda Access bolt covers. So original from Honda rin yan guys. So ganun din sa passenger side, meron din tayo nakakabit doon. Meron din tayo ditong Honda Access door striker covers. So all around din siya sa passenger side, sa rear. So yan ang maganda sa kanya kasi originally wala namang cover to from Honda. So kitang-kita mo lang yung bakal diyan. So small detail, syempre, small details matter para sa atin. So yan yung mga maliliit na upgrades pero pag nakita mo, oh nga no, wala pa lang ganyan sa GN. Ang laking bagay rin pag nakita mo. And then yan, punta tayo sa ilaw guys. So kanina nabanggit ko meron tayong Honda Access footlight dito. So yan siya. Meron din tayong dome light na Honda Access. Ito nakakatuwa yung functions nito guys kasi meron siyang illuminating na blue dito. And then pwede mo siya i-off. Now off din yung illuminating blue. Syempre na off yung pinaka LED, yung pinaka ilaw. And then meron din siyang function na spotlight. So nandito lang siya nakatutok. So yan siya guys oh. So meron ding on and off yung spotlight. Yan. So ang ganda niya tignan no. So nakakatuwa rin talaga si Honda, ang daming
ang daming pwedeng pagkagastusan para sa kanya. So, ganun talaga para sa mga enthusiast. So, yan siya guys. So, punta tayo sa likod guys. So, dito naman sa rear guys, ito nga pala yung scuff plate para sa rear. So, yan, Mugen din siya. So, meron din tayong PPF dyan sa part na yan. Care of Flickertech. So, yan. So, sa rear, meron lang ako dito nakahanger na original Mugen Power na jacket. And then, nandito rin yung Mugen container box ko. So, diyan ko nilagay yung mga ibang plastic or plastic ng pinagamitan ng mga Mugen parts. So, syempre nasa sayo kung ano yung mga gusto mo ilagay dyan. Pagdiling tools. So, everything you want. Yun yung maganda sa kanila. Merong Mugen Power na container box. Meron din ako ditong Mugen na umbrella, folding umbrella. So, diyan ko lang rin siya nilalagay. And then dito, pati sa wipes, naglagay rin ako dito ng wipes para sa sasakyan. So, from Autobox. So, yan siya guys. So, JDM din yan, pati yung wipes. Meron din tayo ditong clip ya na air dispenser. Dito ko na lang siya nilagay sa rear. And, meron din tayo dyang JDM na footlight. So, USB type siya. So, ito siya guys. So, meron niyang ilaw pagka binuksan mo yung sasakyan. So, 3-point siya. From the sides and dito sa gitna. So, yan. Footlight lang rin siya dyan para sa rear. So, dito sa rear, nagkabit rin ako ng actually, Mugen muffler towel siya. Pero dito ko nilagay sa backboard. So, added accent lang for the Mugen team. So, yan siya guys. And then, dito naman, siguro part na rin ito ng interior for me. Kasi nasa loob naman din siya. Meron akong Honda Access sticker para sa gasoline. So, JDM din yan for the Honda. And then, Haze Pro na Premium Magical Carbon. So, stick-on lang siya para dito sa gas tank. So, meron din siyang warning na do not use fuel additives. And then, nakalagay premium. So, yan. na-enjoy nyo yung run through ng interior ng ating Honda City GM. So if you have any questions or suggestions, you can comment down below. And then please don't forget to like and subscribe para naman matulungan nyo yung channel natin. So stay tuned para sa mga next videos. Please hit the notification bell button para updated kayo. And I guess that's it for our vlog today. Enjoy guys! Peace out!